Alam nyo, may isang eksena sa Biblia na matagal nang pinag-uusapan at pinagtatalunan. Isang dambuhalang dragon na naghahagis ng mga bituin mula sa langit pababa sa lupa. Ano nga ba talagang ibig sabihin nito? Well, yan ang aalamin natin ngayon. Isipin nyo yon, isang tatlo ng lahat ng bituin sa kalangitan, kinaladkad ng buntot ng isang dragon at inihagis dito sa lupa. Grabe no, ang makapangyaring imaheng ito mula sa aklat ng pahayag ay isang malaking palaisipan sa loob ng maraming siglo. So para malaman natin kung ano ba talaga ang sinisimbolo nito, iisa-isahin natin ang apat na pangunahing teorya na sumusubok ipaliwanag ang misteryong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin tong investigasyon natin. Okay, so heto ang game plan natin para sa araw na to. Una, kikilalanin natin yung tatlong main characters sa kwento. Pagkatapos, ilalatag natin yung apat na teorya tungkol sa kung ano ba talaga yung mga nahulog na bituin. Sunod, isasalang natin sila sa isang cross-examination. At sa huli, titingnan natin kung ano ang lumalabas na final verdict. Okay, bago tayo dumiretso sa mga teorya, unahin muna nating kilalanin yung mga pangunahing tauhan sa propesiyang ito. Kasi sila talaga yung susi para maintindihan natin yung buong kwento. So, tatlo sila. Una, yung dragon na malinaw na si Satanas. Pangalawa, yung babae na simbolo ng bayan ng Diyos. At ang pinakaimportante sa lahat, yung lalaking anak. Dito sa pagsusuring ito, ang pinaka-foundation natin ay ang paniniwalang itong lalaking anak ay si Jesus. At tandaan nyo yan ha, kasi yan yung magiging lens natin sa pagtingin sa lahat ng teorya. Okay, so ngayon na-establish na kung sino-sino ang mga bida sa kwento, ilatag na natin yung apat na suspects, yung apat na teorya, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga bituing yan na inahagis ng dragon. Okay, theory number 1. Ang focus nito ay sa isang malawakang panlilinlang at hindi ito tungkol sa literal na bituing na nahuhulog mula sa langit. Ayon dito, yung mga bituin, mga conscious beings sila, mga nilalang na may sariling isip. Pwedeng sila yung mga anghel na kumampi kay Satanas noong nagrebelde siya o kaya naman sila yung mga banal na tao na nalinlang at nalihis ng landas. Okay, theory number 2. Dito naman ang keyword ay persecution o pag-uusig. Ang interpretasyon dito, yung mga bituin, yan daw yung mga banal na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. So yung paghagis sa lupa ay hindi pagkahulog mula sa grasya, kundi isang symbolic na representation ng kanilang pagkamartir. Eto na, theory number 3. Medyo mas dramatic to kasi ikinokonekta nito yung mga nahulog na bituin sa isa pang malaking propesiya sa aklat ng pahayag. Ang sabi dito, yung mga bituin daw, sumisimbolo sa isang katlo ng buong sangkatauhan na mamamatay sa ilalim ng paghatol ng ika-6 na trompeta, yun yung nabanggit sa pahayag Kabanata 9. At para sa pang-apat at huling teorya, dito tayo titingin sa kalangitan in a more literal sense. So sa tingin ng teoryang to, wala itong kinalaman sa tao o anghel. Ito raw ay tumutukoy sa isang cosmic event, yung literal na pagdidilim ng araw, buwan at mga bituin. Isang malaking tanda, kumbaga. Ayan, kumpleto na ang apat na teorya natin. So ngayon, simulan na natin yung cross-examination. Tingnan natin kung alin dito yung matibay at alin yung medyo may butas. Sa unahin natin yung theory number 1, yung tungkol sa mga nalinlang na anghel o tao. Sa pagsusuring ito yung lumalabas na pinaka-plausible. Bakit daw? Kasi kung titingnan natin sa Biblia, yung salitang bituin ay ginagamit talagang simbolo para sa mga anghel at para na rin sa mga matuwid na tao. So swak na swak sila bilang mga anghel o tao na biktima ng panlinlang ng dragon. Paano naman yung ikalawang teorya, yung tungkol sa mga martir? Dito medyo nagkakaproblema. Kasi yung idea na eksaktong isang katlo ng mga banal ang naging martir, saan galing yung numerong yon? Walang malinaw na basehan sa Biblia o kahit sa kasaysayan na sumusuporta dyan. At dito sa pangatlang teorya, dito talaga lulubog yung problema. Kasi kung ang lalaking anak ay si Jesus at naaalala nyo, yan ang foundation natin, na umangyat na sa langit, paano mangyayari na yung mga bituin ay mga taong mamamatay pa lang sa isang future event? Yung timeline hindi talaga nagtutugma. Nagkabuhol-buhol na. At dagdag pa dyan yung konsepto ng unang pagkabuhay na mag-uli sa Biblia, inilalarawan ito bilang isang malaking event kung saan lahat ng banal na martir ay sabay-sabay nabubuhayin. Hindi ito paunti-unti o by batch. Kaya yung idea na may isang grupo na mauuna parang hindi rin tumutugma sa nakasulat.
Panghuli, yung teorya tungkol sa pagdidilim ng kalangitan. Ang argumento dito, yung symbolic weight o bigat ng simbolo ay hindi balanse. Isipin nyo, yung pagkahulog ng isang katlo ng mga anghel o ng mga banal, yan ay isang napakalaking spiritual event. Parang hindi naman yata katumbas nun yung pagdidim lang ng mga ilaw sa langit, di ba? Masyado magkaalayo yung bigat. So, matapos nating suriin ang bawat isa, ano na ang ating final verdict? Buuin na natin ang lahat ng piraso. Ayan, kung titingnan natin ang buod, napakalinaw ng pattern. Kung pangahawakan natin yung premise na ang lalaking anak ay si Jesus, isa lang talaga yung teorya na nananatiling nakatayo. Yung una, tungkol sa mga nalinlang na anghel o mga banal. Yung tatlo pa, well, may mga butas, kulang sa ebidensya, salungat sa timeline o hindi balanse ang simbolismo. So ano ba talaga yung pinakamahalagang takeaway dito? Hindi lang kung aling teorya ang tama. Ang mas malaking aral dito ay kung paano ang isang paunang paniniwala, yung pagkakakilanlan ng lalaking anak, ay nagiging parang master key na siyang nagbubukas o nagsasara sa lahat ng iba pang posibleng interpretasyon. At dito tayo naiiwan sa isang napakahalagang tanong para sa ating lahat. Sa pag-intindi man natin ng mga ganitong misteryo o kahit sa paggawa ng mga desisyon sa ating buhay, gaano ba kalaki ang epekto ng unang susi o assumption na ginagamit natin? Dahil baka mamaya yung pinili nating susi sa simula pa lang ang siyang magdidikta na pala ng buong kalalabasan ng lahat.